Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so kahapon, kung natatandaan nyo guys, yung Blue Ribbon Committee ay nag-continue ng investigation dito sa flood control scandal na nangyari sa ating bansa. At merong eksena dito si Senator Marcoleta at saka si Secretary Remulla ng DOJ nag-clash, okay? Dahil sa restitution, okay? Kung natatandaan nyo, gusto ni Marcoleta na gawing na dapat daw ay nasa witness protection program itong mag-asawa kasi meron silang revelasyon, okay? At hindi to sinang-ayon ni Secretary Remulla. So bakit ayaw ni Marcoleta na merong kondisyon na ibalik muna ang pera, 'di ba? Oh, let's watch this. Okay? Dito niyo makikita kung gaano talaga nag-aabogado tong si Marcoleta sa mga diskaya. Oh, let's watch. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected. Correct, 'di ba? Morally right. Kasi kung titignan mo, ang dami nilang pera, ang mga diskaya. Ang dami nilang mga sasakyan. Yung mga sasakyan, merong anomalya din, 'di ba? At may ginawa dito yung BIR. Okay? So, tapos involved sila sa mga different flood control anomalies sa iba't ibang lugar sa ating bansa, 'di ba? Merong delay, may mga sabi daw may mga ghost project. So, kung titignan mo yung moralidad tapos ayaw mong pasauli yung at least some portion of the pera, yung pera ng bayan. In my opinion, parang kay Marcoleta parang okay lang na hindi, sa susunod na lang. 'Di ba? Eh, paano yung taong bayan? Nagagalit. Ayaw nila, gusto nila ng makuha ang pera, 'di ba? Okay, let's continue. Expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. yung Then, ano requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, Guys, kung natatandaan nyo, 2 hearing lang, okay? 2 hearing lang ang nagawa ni Marcoleta. Gagawin niyang state witness tong mag-asawa. Imagine niyo, okay, lagi ko itong sinasabi, yung kanilang credibility, okay, bilang witness, okay, ay hindi credible. Bakit? Eh, ang dami nilang mga information na hindi masabi. Imagine niyo 2022 lang to 2025 yung information na sinabi nila at halos congressman lang, 'di ba? So, nung tinanong ni Bato yung si Sara Diskaya, sabi niya, kailan kayo nag-umpisa? Oh, sabi ng asawa, kailan? 2016 po onwards. Okay. Oh, tapos sabi ni Bato, please make sure. O, nung sinabi ng asawa, yes po, yes po. O, di ba? So, kung yung affidavit na sinabi na 2022, 2025, tapos gagawin mo siyang state witness, paano yung 2016? Nung panahon ni Duterte, hindi niyo ba yon naisip na dapat included yun? Di ba? O, parang pinipili lang ni Marcoleta, di ba? Oh, okay. Anyway, let's continue.
restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a financial crime, sir. This is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Philippines. Pasalitahin nyo man lang, Senator Marcoleta. Okay, ang mahirap dito sa mga mga DDS senators batin ng batin na i-explain yung tao, di ba? Ganyan yung mga ibang tao mahilig mag-grandstand katulad niya ni Raffy Tulfo, di ba? Sino pa? Si Erwin Tulfo, si Jinggoy. Ang dami nilang mahilig mag-grandstand sa Senado. Okay. Okay, let's continue. Filipino people of the Philippine Republic, I think that it's just right. Mr. But we Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is Ang galing. Grabe naman tumagusa si Senator. Okay. how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating Para sa akin, kung nag-a-apply pa lang tong mga asawa bilang sa Witness Protection Program, dapat busisiin muna, di ba? Pero ang gusto niya ni Marcoleta, forthwith, agad-agad. Gusto niyang ma-include dun sa Witness Protection Program, which is mali. Hindi mo pa nga kinukuha yung credibility ng tao, tapos hindi mo pa niimbestiga kung magkano yung di ba? Yung perang nakuha. So gusto mo agad na ilagay siya sa Witness Protection Program, tapos syempre, yung benefits activated na yan, di ba? Now, kung nasa WPP na siya at kung malaman na yung merong talagang perang kailangan ibalik, ibabalik na after. Now guys, sa justice system natin, sa tingin nyo ba mas mamamadali yung proseso na makuha o makita yung perang na kuha ng mga diskaya? So tingin nyo, mabilis ba? Di ba? Ang hustisya sa atin, actually, it will take years. So, yung ebidensya, just to let you know, opinion ko lang po to. Okay? In my own opinion, yung logical, kumbaga, isipin mo, gaano katagal yung pag-proseso sa korte? Di ba? Sometimes it takes years, especially yung kung natatandaan nyo, yung PDAF. So hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa korte, 'di ba? At imagine more than 10 years, okay? Yung mga si Indrele nandun pa rin, 'di ba? Dini-discuss yung kung anong mangyayari sa kanya mangyayari doon sa kaso niya. So imagine niyo napakalaking scandal tong flood control scam, 'di ba? So do you think meron tayong maikuhang sagot kaagad? 'Di ba? So anong gagawin ng mga diskaya? Baka mangyari kung nasa Witness Protection Program, paano yung pera nasa kanila? 'Di ba? Ang gusto ni Marcoleta, restitution after. Remember guys, restitution, search nyo lang sa Google. Ang sabi doon, yung kuha ng ill-gotten wealth. Okay? Yung perang nakuha. Okay? At para kay Marcoleta, dapat kung nalaman na, doon na yun. Diba?
O paano yung hinain ng taong bayan? Imagine niyo, yung pera na kuha sa atin ay agad-agad tapos ginastos lang, 'di ba? So sana nag-iisip si Marcoleta na pakinggan niya yung hinain ng tao, 'di ba? Oh, okay, let's continue. Ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am And operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you are I'm operating Yeah, bastusan ka agad eh. from the Senator from Marcoleta, the kindly allow vantage point. Yeah, pakinggan nyo, Senator Marcoleta, kindly allow. Diba? Of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Tama. Kung wala. Ito. I-match natin yung nangyari before. Kung natatandaan nyo, si Marcoleta sinabi niya sa impeachment, motion to dismiss. Diba? Anong sabi ni Senator Ping? Wala yan sa Wala yan sa, wala yan sa Senate rules. Pero pinipilit niya. Diba? Pero dito, nasa rules, wala sa rules, okay, na kailangan yung yung restitution before, okay? Parang kung isipin mo, parang sa ordinaryong taong katulad ko at katulad mo, parang okay lang na proteksyonan ng gobyerno ang mga diskaya. Pero kung malaman na later on, doon pa lang isasauli yung pera. Diba? So, nakakawalang gana. Right? Okay, let's continue. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po din yung babaguhin ng Sir, batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because Evaluate. the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Diba? Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, articulating sir. the It provision of law. is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Ito, pakita ko sa inyo from one of the deans ng isa sa mga kilalang university sa ating bansa. Okay? So, sandali lang. Ito si Dean Santa Maria, Mel Santa Maria. Okay? At ang sabi na dito, guys, kung nakikita nyo, wait a moment. Kita ba? Okay. Pakihin natin. Okay, sabi di Dean dito, correct, is si Justice Secretary Remulla pwedeng gawing condition. Okay? Sabi niya, pwedeng gawing condition na
bago bigyan ng witness protection sa ilalim ng batas, Act 6981, Witness Protection Law, return muna ang mga nakaw yaman o pera na nakuha unjustifiably and unconscionably, according, even if it admitted, okay, dito, admitted, a witness cannot automatically be given protection. A condition prior to providing him protection is for him or her to sign a memorandum agreement. O, there and there. So, meron dapat memorandum agreement uh, mag, bago maproteksyonan tong tao na to. Now, Section 5 of Republic Act 6981 clearly provides before, okay, the witness shall be provided protection under the Act. The witness shall execute a memorandum agreement which shall set forth responsibilities, including among the others, to comply with legal obligation in civil judgment. So that means dapat yung witness na yon mag-execute ng memorandum agreement to which yung mga responsibility dapat niyang gawin, 'di ba? With legal obligation and civil judgment. So that means pwedeng-pwede before. Okay, continue natin dito under Article 1157 of Civil Code. The source of obligation are law, contracts, quasi-contracts, delict, and quasi-delict. And between delict and quasi-delict means any of enumerated can be of obligation. Okay. So, dito lang muna yung explanation. So, that means, klarong-klaro na hindi lang kung wala sa law, okay, pero sabi dito, merong memorandum agreement. Merong kondisyon na dapat niyang gawin. Kaya nga, si Secretary Remulla nagsasabi ng pwede itong gawin before or after. Oh, klaro, di ba? Si Dean nga pala ay isang lawyer at siya ay isang dean sa isa sa mga university, I believe. Hindi ko nakita kanina pero isa siyang dean sa isa sa mga kilalang universidad sa Manila. Okay? So guys, ano sa inyo? Ano sa tingin nyo? Ba't ayaw pa condition mo, set natin ng condition ibalik yung pera, di ba? Anong talagang klarong-klarong gustong gawin ni Marcoleta? May pinoproteksyonan ba siya? Kasi I remember the witness protection program ay pwede siyang protektahan sa mga criminal charges. Okay? Oh, yun. Anyway, guys, if you have any comments or suggestion, please like and subscribe. And I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.